Hello, kabayan! Kamusta po kayo? Welcome back. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para update ka sa mga next na videos na i-upload ko. Thank you so much! And for this video ay mag-update po ako about sa ating Dongganon. So may mga previous videos na po ako kung paano kayo makapag-open, paano maging member, at kung paano mag-withdraw gamit yung ATM ng Dongganon. And for this video ay para naman po dun sa mga kababayan natin na gustong mag-abroad or pupunta ng abroad or magiging OFW na, ano po ang pwede at mas magandang gawin kapag ikaw ay Dongganon member. At ito po ay based sa experience ng hipag ko. So, ngayon po ay OFW na siya. So, ano-ano po yung mga bagay or mga dapat nating gawin bago kayo umalis as maging OFW. So, first po is kailangan nyo pong i-check nyo yung balance nyo kung meron kayong available na loan or kung kailangan nyo pong loan ng panibago. So, kailangan nyo pong gawin na kaagad. And then, kailangan nyo pong i-inform yung collecting officer nyo sa inyong center, sa inyong lugar na mag-OFW na kayo or mag-abroad na kayo para ma-inform din sila. Kasi nga, di ba, kapag Dongganon member tayo, kailangan natin na mag-loan every time na makatapos tayo sa ating previous loan. Ang required talaga ni Dongganon is gamitin natin yung paglo-loan na as privilege as para maging continuous yung membership natin sa Dongganon. Kasi nga, if ever na hindi na tayo active sa loan, so pwede nila tayong tanggalin as a member. And ayun nga, dahil nga mag-OFW, so hindi siya makakapag loan dahil 3 years yung contract, so 3 taon siyang hindi makakapag-loan. So ang offer na ang collecting officer namin dito sa area namin is pwede yung speaker loan, and then pwede naman daw yung halimbawa house or yung renovation loan, ganyan. Pero dun sa case kasi ng hipag ko is 1 week na lang ay aalis na siya. So, kasi kapag house renovation daw ganyan, meron pang CI, i-check kung ano yung i-renovate, ganyan, para ma-approve yung loan. So, ang in-offer ng collecting officer namin sa kanya is speaker loan, which is continuous niyang babayaran yung kanyang previous loan hanggang matapos, and then nag-fill up siya ng form for speaker loan. Yung speaker loan na yun po is para maging continuous yung pagiging member mo sa Dongganon at hindi mawawala yung insurance. So doon sa speaker loan na yun, once ma-provide or makapag fill up ka ng form, and meron din yung mga perma ng mga ka-member mo, ganyan. And then yung leader, ganyan. And then, ipapasa yon doon sa office. And kailangan din ng isang letter ng iyong kamag-anak kung sino yung magbibigay or kanino dadaan yung hulog niya every week. Kasi nga sa Dongganon, di ba, every week tayo maghuhulog. So, ganun pa rin yung magiging scenario kahit nasa abroad ka na. So, every week maghuhulog ka ng bayad mo doon sa speaker loan at yung insurance. Bale, doon nga sa speaker loan ng hipag ko ay ang weekly hulog niya is nasa 120. Kasama na po doon yung kanyang insurance. So, bale, babayaran niya yung speaker loan plus yung insurance, total 120, and then mag-a-add na lang siya kung magkano yung savings niya. For example, 120 plus 500 yung savings niya. So, ang ihuhulog nyo is 620. Diba? Kasi yung 500 doon, mapupunta sa savings niya. So, 3 taon po yun. 3 taon na continuous as long as hindi pa siya umuwi. So, after 3 years, abangan natin kung papaano yung magiging update about dito. Kasi after 3 years, matatapos niya na yung speaker loan. At the same time, pag uwi niya, ayun, makukuha niya yung mga savings niya. Siya lang mismo talaga ang makaka-withdraw ng kanyang savings. Tayo as a member, hindi po pwedeng ma-withdraw ng ibang members or ninuman yung ating savings. So, kung kanino kapangalan yung savings, ikaw lang po talaga ang makakapag-withdraw nito sa Dongganon office. Bale, Wednesday na process yung speaker loan, yung application, and then by Friday, nakuha na din yung speaker. So, maganda naman na i-try namin
merong Bluetooth kaya pwede mo siyang i-connect sa TV, pwede i-connect sa cellphone at portable siya. So pwede mong dalhin kapag meron kayong party outside sa bahay or kung saan sa magbe-beach kayo, yan, pwedeng gamitin ng family mo. So, syempre, may iwan mo yung speaker dito sa Pilipinas. And, ayun nga, para lang hindi mawala yung iyong membership sa Dongganon at yung pagkakaroon mo ng mga benefits as a member sa Dongganon, at lalong-lalo na yung iyong insurance. Para sa iba pa nating mga kababayan na nasa abroad ngayon or OFW na Dongganon members pa rin, kamusta po kayo? Paki-share naman po sa ating comment section yung inyong experience at ano yung updates nung after nyong umuwi sa Pilipinas, nakamagkano yung ipon nyo. Ayun. Kung gusto nyo pong mag-share, please comment lang po sa ating comment section. Thank you so much!